Tamba, nakahanda na. Sasabayan ang PDEA Senate hearing. Kasi meron nakaambang iimbestigahan di umano dapat itong PDEA na nalistahan na iimbestigahan ang Marcos na nasa narco-list po si BBM. Anong gagawin ni Tamba? Syempre kailangan niyang sabayan yan para sa ganon ay hindi maingay. May comment si Doomsday Channel, sabi niya, nag-like kahit kinakatay. Okay? Kasi po, papaliwanag ko sa iyo para hindi tayo paulit-ulit. Yung personal mong galit kay Pastor Kibuloy, huwag mong dalahin dito sa channel. Yun lang yun. Kung saang reliyon ka man galing, diyan ka naniniwala, irespeto mo yung ibang religion. Okay? So, kung may personal kang galit kay Pastor Kibuloy, para hindi kinakata yung channel mo, yung channel yan, okay? Doon mo i-discuss sa channel mo. Araw-araw banatan mo si Pastor Kibuloy, hindi ka namin aawatin. Okay? Pero wag naman mayat-maya, basta lang matira mo si Pastor Kibuloy, mayat-maya matira mo ang KOJC, babanatan mo. Hindi po pwede rito yung personalan. Ilabas nyo dito yung personal nyong galit. Okay? Kasi pag inulit mo pa yan, talagang maihahide ka na. Maliwanag naman po yan eh. Okay? Kasi sa totoo, ako na nga lang ang hindi nag-hide sa'yo sa Banateros eh. Kasi iniinawa kita. Pero wag naman abusuhin. Wag niyo pong personalin yung mga taong hindi niyo type. Ngayon, kung gusto niyo kung meron kayong galit sa kanila, hindi kayo naniniwala sa reliyon nila, ako po, kahit hindi ko po karelihiyon, nirerespeto ko. Ganun po. Hindi naman porket hindi ako Muslim, babastusin ko Muslim. Hindi porket hindi ako taga-iglesia, babastusin ko iglesia. Hindi porket hindi ako kay OJC, babastusin ko OJC. Hindi maganda yon. Diba? Walang bastusan ng ibang religion. Hindi po gagawin ni Coach Oli yun. Ngayon, kung gusto nyo bastusin yung ibang religion, doon nyo sa channel bastusin lahat ng religion nyo. Yung isigaw nyo, basta tama, ipagsigawan, doon nyo dalhin sa channel nyo. Huwag dito. Okay? Maliwanag po. Respetuhin natin yung ibang religion. Okay? Kahit hindi tayo kaanib doon, hindi pwede. Kasi po ang Pilipinas, iba't iba religion po natin. Okay? Hindi po ako religious vlogger. Political vlogger ako. Dalhin nyo yan sa religious vlogger. Dalhin nyo yan sa mga pastor, wag sa akin. Naiintindihan. Sana huling paliwanag ko na yan. Kasi paulit-ulit na eh. Eto, pag-usapan natin ito. LGU, wala kayong karapatan na pumayag o hindi sa rally. Ang karapatan nyo lang ay sabihin kung saan yung lugar, yung oras at saka yung manner ng pagtitipon. Pero ang rally permit ay nasa saligang batas. Kaya kung wala kayong dahilan para hindi magbigay ng rally permit, ang sabi sa IBP versus City of Mayor Manila, within 7 days, pag hindi nyo inaktuhan yan, deemed approved. Kita nyo, Pag hindi inaktuhan ang permit, deemed approved. Okay? Napakalaking balita yan. Lintik kayong mainstream media. Binisita ko, if I'm not mistaken, hindi nyo ibinalita na nakansela yung rally dahil hinarang, dahil minanupula etong may-ari ng lupa na kung saan pagdadausan itong rally. Mga gago kayo talaga. Pasensya na. Ito na naman napapamura. Kayo talaga. Hindi nyo binalita. Naibalita ba yan? Bukod sa, of course, SMNI binalita. Alam naman natin ng SMNI may bayag. Alam mo kung si Pastor Kibuloy? Kung si Pastor Kibuloy sumipsip na lang kay Marcos, idilaglag niya, ibinastos niya ang Duterte, wala siyang kaso ngayon. Hindi bubuhayin yung kaso na yan. Ang SMNI walang problema. Ang kaso po, hindi po duwag si Pastor Kibuloy. Hindi po duwag ang SMNI.
Patuloy sila nagbabalita. Kaya SMNI, sa inyong paglubog, sasamahan namin kayo. Kung kayo'y ginigipit, sasamahan namin kayo. Dahil naniniwala po kami, kayo po ay lulutang muli. Kayo ay pagpapalain. Kahit hindi po kami kasama sa pagpapala. Basta kami naniniwala sa ipinaglalaban nyo, diretso tayo. Lahat po, wala akong pakialam kung sino yan. Lahat po ng naninindigan ngayon, let's forget about ourselves. Magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo. Kahit hindi ko kayo type, ang mga tao sa paligid hindi ko type, pero kung kayo ngayon ay naninindigan, magtulong-tulong po tayo. Walang balita, oh. Ang laking balita niyan. Pinagpiestahan niya ng mga vloggers nyo. Anong ginawa nyo sa mainstream media? Pinatahimik kayo. Kaya halatang halata eh. Halatang halata, guilty sila. Halatang, kasi alam nyo kung hindi, it's impossible na napakalaking rally katulad ng Maisug na dinadaluhan ng mga Duterte. Higit sa lahat, si Tatay Digong at saka si Baste. Naging issue pa, nagpa-interview pa si Lisa dahil sa pagngiti ni Sara sa pagbumura ng bangag ni Tatay Digong dyan sa Maisug. So ganyan po kalaki ang rally ng Maisug. Lahat po ng vloggers nila, binalita yan. And yet, kayong media, wala kayong balita. Animal tong mga to. Kala ko ba para kayo sa katotohanan? Kala ko ba para kayo sa bayan? Eh duwag naman pala kayo. Duwag naman pala kayo. Ba't niyo binabalita? Anong purpose? Ito'y napakahalata eh. Kahit man lang masagasaan nyo yung balita na nahimik kayo. Ha? You cannot blame the people. May instruction kayo. Yan ang iniisip ng taong bayan. Na kayo ay may instruction galing Malacanang, galing sa ibabaw, galing sa taas na manahimik. Nahahalata tuloy na kayo ay merong kasunduan sa ibabaw. Kasi nakakabingi. Ako po ay binging-bingi na sa katahimikan ninyo. Grabe ito. Napakalaking balita ni hindi nyo sinaglit. Walang nagsalita sa inyo. Samantalang yung mga trolls, yung mga vloggers, inutusan, siraan yung rally. Ang galing, no? Yung vloggers nila, yung mga trolls nila, bumabakbak dyan sa rally. Pero media hindi. Iba talaga treatment nyo sa media, no? Sa media may buffet. Sa vloggers nyo, ensimada. Wow! Ay, Spencer Lacalle. Shout out sa'yo. Grabe kayo. Halatang halata na kayo ay may instruction sa ibabaw. Napaka-imposible, pare-parehas kayo tahimik, mga gago. Sir Jason Sa, ganyan ba talaga media? Ma-interview ko rin to si Sir Jason Sa. Ha? Sir Jason Sa nga pala, salute sa'yo. Naku, daming binulong sa amin. Salute sa'yo, Sir J. Pero yung mga medyang kinalahukan mo dati, lintik ang katahimikan, nabibingi ako. Kung gaano kadaldal yung kanilang mga vloggers na inutusan para biyakin ang mga DDS vloggers, magpakalat ng fake news, yung media tahimik. Ang galing ng style, no? Ang vloggers nila magpapakalat ng fake news, tapos yung media tahimik. Ang galing ng kumpas nyo. Pare-parehas kayo ng kumpas, mga ulol. Pare-parehas. Kaya alam mo sila halata-halata eh. Kami tingnan mo, kami mga DDS vloggers, kami, magkakaiba ng balita. Kasi walang kumpas eh.
Eto maniwala kayo o hindi, bahala kayo sa buhay ninyo. But I'm telling you the truth. Pumunta kami ng Davao. Inimbita kami doon ni Pastor Kibuloy. Ni isang beses, walang sinabi si Pastor Kibuloy kung ano ang sasabihin sa vlog namin. Hindi kami inutusan, ganito gawin nyo, ganito, ganito, ganito. Ito sabihin ninyo, ito instruction sa inyo. Wala po. Maniwala ka o hindi, basta ako, nagsasabi ako ng totoo, kaya kong humarap kahit kanino. Hindi ako nagsisinungaling. Walang instruction galing sa ibabaw. Ito gawin nyo. Ito sabihin nyo. Mapupunan nyo yun, iba-iba kami ng sinabi. Kayo, pare-parehas kayo, mga ulol kayo. Karapatan ng mga mamamayan ang magtipon upang maipahayag ang kanilang pananaw at saloobin. Yan ang iginiit ni former presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa special coverage ng Pilipinas Nating Mahal na programa nila Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Ipinunto ni Atty. Harry Roque ang nakasaad sa saligang batas na right to peaceful assembly o karapatan ng mga Pilipino na magtipon ng mapayapa ng walang takot sa pang-aapi o represyon mula sa pamahalaan. Alam niyo po, itong right to peaceful assembly, ito po ay isang karapatan na nanggagaling po yan sa Bill of Rights. Hindi po yan nanggagaling sa gobyerno, hindi po yan nanggagaling sa LG. Hindi po yan request. Baka bobo yung mga abogado sa kabila. Hindi po request yan. Karapatan yan. Pag nasa Bill of Rights, pagkapanganak mo pa lang, may karapatan ka na. Hindi po yan conditional. Ang problema sa mga ito, duwag kayo Takot kayo sa mga sasabihin dyan sa maisog na yan. Takot kayo kasi alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo yung mandato ninyo galing kay BP Sara. Ayaw nyo malaman ng taong bayan na yung boto na natanggap nyo galing sa mga botante ni BP Sara, galing sa mga Duterte. Ayaw nyong malaman na ayaw na ng Duterte sa Marcos. Yan ang totoo dyan. Inihalimbawa ni Atty. Harry Roque ang Primicias versus Fugoso case at ang rally na ginawa ng dating presidential spokesman kasama ang isang grupo sa Menjola noon. Lumang-lumang kaso na po, Primicias versus Pugoso, hindi po galing sa LGU ang permit para mag-rally. Ang aming permit po ay galing sa saligang batas. At ang lamang ng LGU ay yung time, place, and manner ng kanyang pagrarally. Kung sa madaling salita, yung sistema lang. Yung details lang. At syempre, mapayapa. Tanong ko, sa mga bashers, tanong ko, may nasaktan na ba sa mga rallying yan? May nagkagulo ba? May away ba? Wala. Peaceful rally yan. Merong nasaktan. Sino? Isa lang. Dalawa. Mag-asawa. Bakit? Tinawag na bangag Nasaktan sila. At alam nyo ba ho, nung panahon ni PGMA, tayo pa po ang nagpunta sa Korte Suprema nang pinagbawal po mag-rally dyan sa Misan Beda na malapit sa Malacanang. Tama. Sabi ng Korte Suprema, inulit yung Primicias versus Pugoso na hindi ang lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng approval para mag-rally. Sila ay time. Ang sinasabi dito ni Atty. Roque, jurisprudence. Meron na pong kasong ganyan. Hindi po yan depende sa inyo. Kung kaalyado nyo magrarally, isipin mo may nagrarally. Binigyan nyo ng permit. Ano yung rally? Para puriin si Marcos? Pinost ko yan sa Facebook ko. May rally. Sinabayan yung rally. Pinayagan. Bakit ang sinasabi peaceful rally? Atty. Roque, ba't hindi kaya natin baguhin yung title ng Maisug? Sabihin natin, Marcos, the best president rally. Baka mabigyan tayo ng permit dyan sa Bulacan. Yun na lang kaya ang pangalan natin. Marcos, the super bait
super galing president. The sober president Marcos. Yun na lang ang title natin. Papayagan tayo sigurado. Kasi yung nag-rally pinupuri si may pa-placard. Nakapag-rally. Ito ang tagal-tagal na nagra-rally na maisug, walang rally, ay walang permit. place and manner lamang. At kapag ang lokal na pamahalaan na hindi nag-approve ng rally permit nang walang dahilan, bukod sa clear and present danger, deemed approved yan. Yun. Alam pa Clear and present danger. Wala pong clear and present danger. Napakamapayapa. Gaya ng sabi ko, dalawa lang naman ang nasaktan. Yung bangag na tinawag. yan dahil lang ginawa ko po ay talagang nag-rally kami ng walang permit dahil ay magbigay ng permit. Ang sabi ko sa mga estudyante ko, mag-Sunday best kayo, magpaka-social kayo doon nang hindi tayo maging clear and present danger dahil mga socialista yung mga nagra-rally doon. Sabi na ating Korte Suprema, Tinan mo. Ang laki ng balita. Lintik tong mga media na to. Ano ba talaga silbi ng media? Dapat ang media, binabalita nyo magkabilang panig. Hindi nyo binalita. Ang SMNI binabalita lahat. Kahit pabor kay Marcos, binabalita. Grabe itong media. Alam mo, nakakainis na. Kaya sabi ko sa inyo, magtulong-tulong kayo. Yung like nyo ba, yung like nyo lang tong video na to, makakatulong kasi mas maraming makakapanood. Tandaan nyo po, sarado na po ang mainstream media. Hindi na magbabalita yan ng hindi makakatulong sa kanilang ginojos na presidente ngayon. Makakaasa kayo sa SMNI, kaya suportahan nyo po SMNI. Makakaasa kayo sa mga vloggers, mga DDS vloggers, sa Banateros, sa iba pang DDS vloggers, yung mga diehard Duterte supporters vloggers. Suportahan nyo, like nyo rin sila. Kasi mas marami tayong kumakalat na video, mas makakatulong. Tulungan po tayo dito, ginagago na tayo. Hindi pa natin katulong ang media. Lantarang panggagago na yan. Alam mo yung hindi payagan ng rally? Yan po ay ibig sabihin na ginagago talaga tayo. Anong ibig sabihin nun? Wala kaming pakialam sa inyo. Ito po sinasabi dyan Wala kaming pakialam sa inyo. Kayong mga dugyot kayo, parali-rali kayo, wala kaming pakialam sa inyo. Basta kami nakaupo, kami ang solid, kami ang boss, kami ang Diyos, kami lahat. Kayong parali-rali manahimik kayo, sumunod kayo, 6 na taon, amin to. Mga gago kayo. Ganun. Hindi lang nila dinediretso. Pero yan ang sinasabi sa atin. Ginagago talaga tayo ng mga yan. And yet, tahimik kayong media. Akala namin, kasama namin kayo sa pagtatanggol sa bayan. Bulsa nyo, animal, na mga pinagtatanggol nyo. Takot kayo bawalan ng prangkisa, gaya ng iniipit nila ang SMNI. Mga duwag kayo. Pambihira tong media na ito. Suprema, ang ating mga kalye ay talagang held in trust para sa mga mamamayan para magtipon-tipon, hindi talaga yan para sa mga sasakyan. Yan ay para sa mga mamamayan, magtipon-tipon at ipahayagan sa loobin nila na napaka-importante sa isang demokrasya. Ayon pa kay Atty. Roque, hindi naman kailangan ng permit mula sa LGU